gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At narito naman po tayo sa ating programa sa gabing ito, at kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay muli naming nakasama sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At salamatan din natin ang ating pong mahal na Diyos na dahil sa buong maghapon tayo po ay kanyang ginabayan, ingatan sa ating pong mga gawain at paglilingkod. At ganun din, ating pong binabati din ating pong mga kasamahan dyan sa kabilang panig ng daigdig. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ganun din, Pastor, magandang umaga sa iyo. Ating po munang batiin ang ating po mga
mga kapartner sa ating pong pag-aaral. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ganito na lang gagawin natin, ano? Magandang oras. Kasi anytime, anywhere, oras talaga. Sa oras, ngayon. O, pag narinig nila ito ngayon. So mga kapatid, mga classmates, mga kamanggagawa ng Panginoon, kaya binabati natin sa pangalan ng ating Panginoon Yesus sa patuloy natin pag-aaral ng kanyang banal na salita. Patrani, balik sa iyo. Thank you po, Pastor. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay, akin po muna ang pinag-uusap sa inyo. Nakasanggay po ay meron pong inyo pong i-like, i-share ang programa ito at ganun din atin po ipaabot sa ating po mga mahal sa buhay din upang sa gayon ay sila rin po ay makapagdan ng pabalita ng kaligtasan at maintindihan, maunawaan nila ang banal na kasulatan. At atin pong hilingin sa presensya ng banal na Espiritu, ang presensya ng banal na Espiritu na siyang manguna sa atin sa gabi. Tayo po muna sa mandaling manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos, kami po ay muling dumudulog sa inyo pong trono sa kaitaasan ng langit sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat na muli pinagkalooban kami ng pagkakataon, ng panahon upang pag-aral ng iyong banal na salita. Amin pong hinihiling, Panginoon, tulungan ang bawat sa amin, tulungan ang lahat ng makikinig, kinig ng programa ito, Panginoon, hindi lamang namin ito mapakinggan at marinig bago sa ito ng hirap sa aming buhay. At higit namin pong inilapit sa inyo ang aking tagapanguna sa kanya pong pagbabahagi ng inyong pong mensahe sa gabi ito. Naway tulungan siya, Panginoon, na at bigyan ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon, na ibahagi ng malinaw ang inyong pong mensahe sa gabi. Maraming salamat sa pagkakataong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tawad na ay mapagpapalangin. Langit, pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at sa pangyayang pangalan ng Panginoon. Yan, ngayon na po ay hindi na po natin patagalin ang ating pong pakikinig ng ating pong programa mga kapatid. Ang ating pong topic sa gabi ito ay karugtong na ating pong napag-usapan noong nakaraang Webes. Ito po ay part 2 ng Michael Arcangel. Ayun, Pastor, pinagkakaloob ko na sa iyo ang panahon upang ibahagi ang mensahe ng Panginoon. Thank you, Patrani. Salamat sa pagbati, salamat sa pagtawag, salamat at patuloy tayong pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo mag-aral. Linggo ng gabi dyan sa Pilipinas at linggo ng umaga dito sa bahagi ng New York. Okay? So ngayong gabi, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. Isa sa mga subject o katotohanan na dapat natin malaman na hindi na masyado pinagbibigyan ng diin. So ngayon, bibigyan natin ng pansin at pag-aaral para matanggal yung ating mga pagdududa kung ano talaga ito. Michael the Archangel. Itong Michael the Archangel, mga kapatid, makikita lang natin ito siya sa mga panahon na merong kaguluhan. Yung alam naman natin na nakita natin sa Daniel chapter 10 na tunay yung tinatawag na spiritual battle. Yung angelic being, angelic warfare. Totoo talaga ito. Naalala natin si Daniel, nasa time na nag-pray siya, pray and fasting 21 days. Walang kain, walang ointment. Akala niya hindi siya dininig ng Panginoon, pero pag sabi ni Gabriel, sa unang araw pa lang na pag-pray mo, meron na kagad utos sa kanya na puntahan siya upang ipahayag kung ano yung kanyang vision. Anong vision ngayon? Kasi in-explain na sa kanya yung Mare doon sa chapter 9. Pero yung Hudson,
yung 2,300 days na malaki na vision, i-explain sana ni Gabriel, pero hindi niya ma-explain dahil nga yung Prince of Persia tsaka Prince of Greece nakaabang. Napag-aralan na natin yan na hindi kaya ni Gabriel, kaya kailangan bumaba si Mara, the mighty warrior. Pag sinabing mighty warrior, look like men, ang sabi ni Daniel. So tandaan natin mga kapatid, ano? Yung si Mara, look like men. Tapos itong Michael, na pag-aralan natin last week, patuloy lang tayo ngayon, Michael the Archangel. So magandang gabi dyan sa Masbate Milagros at Sister Noni. At sa lahat ng ating mga kaklase ngayon, magandang gabi, greetings in the name of the Lord. So yan yung mga pag-pronounce ng pangalan ni Michael na ang meaning talaga niyan ay who is like God. Napag-aralan natin last week, tandaan natin ito, na yung pagiging Michael the Archangel ni Jesus, hindi yung nature ni Jesus as angel. Kasi maraming nagtuturo na para siyang tama pero kapos sa buong katotohanan. Na si Michael, si Jesus as Michael the Archangel ay created being. Kaya hindi siya almighty. Mighty God lang siya. Dahil sabi nga ng Bible daw, ito ang ingatan natin mga kapatid, no? Kasi ang presentation lagi ng mga ibang mananampalataya, para siyang totoo kasi quoted in the Bible. Ganon din ang kaaway, magkukot ng Bible out of context. Dahil daw si Jesus ay Michael the Archangel, so siya yung leader ng angel siya. So ka-level lang ni Michael the Archangel si Lucifer na naging Satan. So kung ka-level ni Michael the Archangel si Satan at si Gabriel ay nakaupo sa tabi ng throne of God, bakit hindi kaya ni Gabriel? Bakit kailangan bumaba ni Mara, ni Michael the Archangel? Yung pagiging angel or Michael the Archangel ni Jesus is not by nature. Ito ay position ni Jesus for God to communicate to human being na kanyang linalang at nahulog pa tayo sa kasalanan, lalong namatay tayo sa spiritual, hindi natin maintindihan ang pagka-Diyos. It is through the power of the Holy Spirit, the revelation of the Holy Spirit, na tinatanggap natin ang katotohanan ng salita ng Diyos bilang totoo. At tinatanggap natin yan sa magitan ng pananampalataya. So for God to communicate to the angels, si Jesus, siya yung leader archangel, bakit hindi siya pwedeng mag-anyo ng angel to communicate as angel? Ganyan makapangyarihan ang ating Panginoon. So Christ as Michael the Archangel is not his nature, but his position. Okay, meaning Christ is not a created being. Christ's life is original, unborrowed, and derived. Pag may nabasa kayo sa Bible na sinabi ni Jesus na ang buhay niya ay binigay ng Ama, he's talking about his humanity that will eventually save the whole world by his perfect life, sacrificial and victorious death, and glorious resurrection. Yan yung buhay na binigay ni Ama kay Jesus. Kaya yung buhay na binigay ng Ama ng Ama kay Jesus na pagkatao, dependent siya sa Holy Spirit. Kaya pag binasa niyo yung Luke chapter 4, verse 13, kung paano siya naging matagumpay sa kanyang pagkatao sa tukso ng kaaway doon sa ilang, sa magitan pa rin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? So ipagpapatuloy natin ito. Si Jesus, the Alpha and Omega, nabasa natin niya sa Isaiah. Ito yung panghawakan natin, Partrani at mga kapatid, mga anak ng Diyos, na sa kabila ng sitwasyon ng buhay natin, umabot man tayo sa kamatayan, lahat ng kamatayan dito sa mundo, tulog lang yan. Heavy
terrible as may appear to us yung kamatayan, yung aktual na kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, tulog lang talaga yan sa Panginoon. Kasi pag may problema tayo na, Patrani, nakaranas ka na ba na iwanan mo yung susi mo sa bahay? Sa mga tao Opo, na, Pastor. yung maiwanan mo yung susi mo sa motorbike o sa kotse, Oo, mahirap talaga. sa SM. Tayo, di ba? Tayo, iniwanan tayo ng mga mahal sa buhay natin. Ang tawag natin yung kamatayan. Ang tawag ng Bible niyan ay tulog. At last week, napag-aralan na natin, binigyan na tayo ng sample ni Jesus sa kay Lazaro. Di ba? Tinawag niya, Lazaro, come forth. Mabuti nga, Patrani, tinawag niya na Lazaro. Mm. Kasi kung tumawag lang siya, kasi mayroong kapangyarihan, may buhay yung salita ng Diyos. May buhay yung salita ng ating Panginoon Hesus. Okay, ngayon, tutuloy tayo, babalik tayo ng Old Testament. Itong tunay sa, yung tungkol sa angel. Okay? Ng pagiging angel of the Lord. Tingnan natin yung angel of the Lord. Tandaan muna natin ito, mga kapatid. Tandaan natin to. Si Propeta Mikias ba tawag niyan, Patrani? Mikias? Mika? Micah? Micah. Who is a God like you? Yan yung meaning ng Michael. Who is a God like this? Who is like God? Siya na parang Diyos. So ito na who is like God, He delights in unchanging love. His anger, He does not retain His anger forever. Tandaan natin to kasi kung minsan ang Bible, maraming paradox. Kaya ang mga tao nagtatanong talaga. Kaya maganda at tama na nagtatanong tayo, pero importante din na nag-aaral tayo para as we grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ, hindi tayo nananatili sa tanungan stage. Darating tayo at mag-improve tayo sa answering stage. Tayo na ngayon ang sasagot. Pero ang sagot hindi galing sa atin. Saan galing? Galing sa Word of God. Okay? Tanda natin, He delights in unchanging love. He does not retain His anger. So kung nandito si Jesus sa buhay natin, masakit man ang ating mga dinana sa buhay at dinadana sa buhay, we don't retain that anger. Bakit? Kasi si Jesus is in us. Yung old self natin has been crucified with Christ already. The life that we now live is no longer I, but Christ liveth in me. Amen? So He will have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Itong pinakamatindi. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. Saan nangyari ito? Doon sa cross. Ginagamit ng inspirasyon ng Holy Spirit sa mga lingkod niya, mga prophets. Itong term na your sins or their sins. You cast all their sins into the depths of the sea. Sa mga hindi naniniwala na tinapunan ni Jesus yung ating mga kasalanan sa ilalim ng dagat, mahirap yan sisirin doon. Pero kung ayaw nyo talaga, puntahan nyo doon, hanapin nyo, saan kaya dito yung ikaw, Patrane, mag-i-effort ka pa ng ganon? Ang Matindi lalim ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Amen? Okay, so titingnan natin. Balikan natin yung Exodus, ha? Meron ka bang Tagalog dyan, Patrani? Napadala ko sa inyo yung copy, di ba? po. Mike, No. anong text po? Exodus 20 verses 20 to 23. Pero Vitus muna tayo, 20 to 21. Dandahanin natin, ha? Conversational tayo. Sige. Sige. Exodus 20, verse 22 to 23. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na... Sandali lang, Patrani. Verse 20? Chapter 20. 23, verse 20. Okay po. Chapter 20, verse 20. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukan kayo, at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo
upang huwag kayong magkasala. 23 verse 20 ba yan, Patrani? At 23 ba? 20? Hindi ba nakikita sa screen mo yung ano natin? Joshua 5 po nandito. Ha? Baliktad. I-stop mga kapatid dyan sa mga classmate natin ulitin. Tanggalin muna natin ha. Ayan. Ayan na. Yan na yun. Okay na po. Ayan na. Exodus 23 verse 20. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. 21. Sandali lang ha. Nagpadala ang Diyos ng Ng anghel anghel. kay Moises. Aha. Anong sabi ng Diyos kay Moises tungkol doon sa anghel na ito? 21. 21. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Wow. Sandali lang. Sabi ng Diyos, ayusin natin to ha. Sabi ng Diyos, magpapadala ako sa iyo ng anghel. Okay? Upang ingatan ka sa iyong daan. Dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Pero mag-ingat ka sa kanya. Sino nagsasalita dito, Patrani? Ang Diyos. Diyos. Sino kausap? Si Moises. Moises. Anong sinasabi ng Diyos? Magpapadala ako ng anghel. Mag-iingat ka sa kanya. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Huwag mo siyang anuhin, Patrani, Tagalog. Huwag mo siyang huwag niyong mungkahiin siya. Mungkahiin ang nakalagay dito. Medyo malalim sa akin yung mungkahiin. Di ba yung mungkahi, sa meeting yan, magpo-propose? Proposal. Pero provoke. Bakit hindi ipoprovoke yung angel na yon? Bakit kailangan niya pakinggan yung tinig, yung tinig niya? Sapagkat hindi daw Patrani, pakibasa nga sa Tagalog. Ito Hindi mas malinaw sa Tagalog na malinaw. Sige nga. Aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Verse 21. Pag-iingat kayo sa harap niya at dinggin ninyo ang kanyang tinig, huwag kayong maghimagsik sa kanya. Himagsik. Maghimagsik sa kanya. Bakit daw? Sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsuway, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Mabigat ito, Patrani. Pero titingnan natin, may tanong si Sister Noni, saan pong verse yan? Dito tayo, Sister Noni, sa Exodus chapter 23, verses 20 to 23. Si Moises, pinadala ng Panginoon ng angel. Nabigay na ng Panginoon kay Moises yung Ten Commandments, nandun sila sa plain ng Egypt. Ang mga Israelites, nag-uusap ang Panginoon at si Moses. Dalawang importante dito, Patrani. Dapat pakinggan ang kanyang tinig ng anghel, huwag maghimagsik sapagkat hindi patatawarin ang kanilang mga suway. Bakit daw? Sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Napakahalaga nito, mga kapatid. Please, kung maaari lang, katabi nyo ang inyong mga Bible. Maganda na we are a good listener, but it's better if we are also a diligent student. Yung sinasabi ni Kuya Epi ngayong gabi sa ating pag-aaral, paki-check nyo sa Bible para wala tayong issue. Magka-issue man tayo na naninindigan tayo sa katotohanan sa salita ng Diyos. Ito yung problema dito, Patrani at mga classmates. Kasi sinabi sa Micah chapter 7 verse 18. Pakibasa nga, Patrani. Micah chapter 17 verse 18. Titingnan natin.
Binasa natin yan kanina, di ba? Micah chapter 17, Oh. 7 verse 18. Sabi po dito mga kapatid, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasalanan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mga mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman sapagkat siya ay nalulugod sa kagandahang loob. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, mga kaklase sa Bible, na ang Bible ay maraming tinatawag na paradox. Kung titingnan mo in the surface, para siyang nag-aaway. Kasi dito, sabi ng Panginoon kay Moises, ang Diyos daw, ang anghel na ito, pakinggan mo siya. Ang tinig niya, huwag kayo maghihimagsik dahil hindi patatawarin. Pwede ba magpatawad ng kasalanan ang anghel? Hindi. Oh. Yan ang unang punto dito mga kapatid. Sino itong pinapadala ng Diyos kay Moises na anghel na pag sila'y maghimagsik at hindi pakinggan ang tinig niya, hindi nitong anghel na to na for he will, excuse me, yung he dito, tinutukoy yung angel na pinadala. So sino itong anghel na to na pinadala na hindi pwede magpatawad? Bakit? Tandaan natin itong nakalinya dito, naka-highlight, naka-underscore. For my name is in him. Sino itong him dito? Yung angel. Sino yung hindi magpapatawad ng kanilang mga pagsasalangsang? Yung anghel. Ngayon, ang Diyos dito na who is like God sa Micah 7 verse 18, he does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. O, ituloy natin mga kapatid ha. Balik tayo ng Exodus 23, Patrani 22 and 23. Sana nakuha na ni Sister Nonit yung verse 22. 23. Ayan, Exodus chapter 22 verse 22 at 23 verse 22. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo, sa Hiteo, Pereseo at sa Kananeo at sa Hebeo at sa Jesubeo at aking lilipulin. Amen. So dito may pauna na talaga ang Diyos kay Moises. Huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Kasama nyo itong aking anghel. For mine angel shall go before thee. Anyway, Patrani, baka sila Kuya Piper ay nagbabiyahe ngayon papunta ng Texas. 24 hours drive yun, Patrani. Sasama sana ako ngayon, kaya lang meron tayong live eh. Sabi ni Kuya Piper, doon ka na. Mag-live ka muna, tapos pagkatapos mag-live tayo pag-drive. Kuya Pipes, Ate Leti, Chester, ang kasama nyo ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon ngayon habang kayo ay nagbabiyahe. Okay? So ngayon, kung ito ay totoo kay Moises at sa mga Israelites na talagang grabing pinagdaanan sa pag-aalipin at ngayon ay sa magitan ng milagro na walang sino mang taong makapag-isip na hahatiin yung dagat, yung Red Sea. Isang milagro yan na hindi na dapat ulitin ng Panginoon. Tinatanong lang ng Panginoon sa atin, naniniwala ka ba? Kasi hindi mo kailangan niya ulit-ulitin yung bakit daw wala ng milagro sa New Testament part, Rani. Hindi kailangan ulitin ng Diyos yung milagro. Isang milagrohan lang yon at dapat sampalatayanan natin. Milagro yon. Alam mo bakit? Anong milagro, part, Rani? Yung mga bagay na nangyayari na hindi kayang paliwanag, intindihin ng isip, pero pwedeng sampalatayanan. Nung isang araw, naglalakad kami kasi may buwan, lumilitaw yung magandang buwan ngayon, di ba? Yung sinag ng buwan. Maliit pa ako, iniisip ko na, paano lumulutang yung buwan dyan na hindi man lang naiiba yung posisyon. Kagaya ng mga bubbles, di ba? Yung nilalaro ng mga bata na lumilipad.
Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung gravity. Sino makaka-explain ng gravity? Alam natin may gravity. Pero yung pag-explain nun, hindi natin ma-explain. Ang pwede lang natin gawin sa isang bagay na totoo, either we accept it or reject it. Kaya lang sa pag-reject natin, kahit ayaw natin sampalatayan at tanggapin yung gravity, nandiyan talaga. So the truth will stand by itself. Kung minsan ginagawa natin yung sarili natin na lawyer ng Panginoon kahit hindi niya tayo hinire para lang idepende ang Diyos. Parang hindi kaya ng Diyos idepende yung sa sarili niya. The truth will stand by itself. So mga kapatid, tuloy tayo ha dito sa conversation ng Panginoon tsaka kay Moises. Tanda natin, bakit hindi mapapatawad ng anghel nito pag sila ay maghimagsik? Sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Tanda natin yan. Tapos, ang tanong ko dito, bakit pwede ba, meron bang kapangyarihan ang anghel magpatawad ng kasalanan? So bakit anghel ito na hindi pwede magpatawad? So gumagamit ang Panginoon ng mga words na dapat natin maintindihan na itong angel na ito na pag-aralan natin last week ay si Jesus by authority and by position. Hindi ito by nature. That Jesus Christ as an angel or archangel, leader of the angels, na created being, naka-level niya lang si Lucifer. Hindi niya pwedeng maging ka-level si Lucifer kasi walang panama si Lucifer. Pwedeng pabasa ng John 14:30. Patrani? At sa mga kapatid natin. Yung tinatanong ni Sister Nonit na verse ay hinulog sa Micah. Micah yan, Micah. Ano yun, John? John chapter 14 verse 30. John 14 verse 30. Hindi po magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan at siya ay walang anuman sa akin. Anyway, balikan muna natin yung tanong ni Sister Nonit. Micah chapter 7 verse 19, yung Sister Nonit, yung hinulog sa dagat yung ating mga kasalanan. Micah chapter 7 verse 19. Okay, ngayon yung binasa ni Partran ni John 14:30, ano daw ang kaaway sa kanya? Anong meron ang kaaway sa kanya? Patrani? Walang anuman. Walang anuman. So he has nothing on me. Walang business yung kaaway kay Jesus. Walang panama yung kaaway kay Jesus. Kung ano man ang pwedeng gawin ng kaaway, wala siya kay Jesus. Okay? So yan ang tatandaan natin. Thank you, Sister Nonet. Sana nakuha mo Micah chapter 7 verse 19. Okay. Ngayon, alam naman natin, titingnan natin ito ha. Exodus chapter 14 verse 19. Ang anghel ng Panginoon. Anong ginagawa ng anghel ng Panginoon? Pabasa nga sa Tagalog, Partrani. Exodus 14 19. Tayo po dito. At ang anghel ng Diyos na nasa upuan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. Umiikot yung angel, ano? Umiikot. Kasama nila yung angel na pinadala ng Diyos sa mga Israelites under the leadership of Moses. So may angel na kasama, angel of God ang tawag dito. Ngayon, anong sinasabi ng mga awit? Chapter 34 verse 7. Mga awit, chapter 34 verse 7. Partane. 34 verse 7. Tayo po dito mga kapatid. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natakot sa kanya
at Mm. pinagsasalangsang sila. Nasaan yung anghel? Pinagsasanggalang pala. Oh, nasaan yung mga anghel? Nasa palibot. Nasa palibot. Pero hindi angels of the Lord. Hindi mga anghel. Isang anghel lang ito. May biro mo kung legions of angels pa ipadala ng Panginoon. Naalala mo yung katulong ni Elisha? Na takot siya kasi dalawa lang sila tapos nakapaligid sa buong corner ng mga bundok. South, east, west, north yung kalaban nila. Ang sabi ni Elisha, huwag kang matakot. Bakit? Yung kakampi natin ay mas marami pa sa kanila. So the angel of the Lord encamps around. Umiikot, encamps around. So, the angel of the Lord which went before them, before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the clouds went from them before their face and stood behind them. So walang space, walang lugar na hindi alam at walang posisyon ng Panginoon. Lahat ng space sa likod, sa harap, sa gilid, nandun yung presensya ng anghel na ito na nag-iingat, gumagabay sa kanila. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon, punta naman natin si Abraham. Okay? Si Abraham ito. Ina-analyze natin itong angel of the Lord, mga kapatid, kasi pinag-aaralan nga natin si Michael the Archangel as Jesus Christ. Ulitin ko, not as a created being, but leader of the angels. Okay? Genesis chapter 2, verses 11 to 14. Dalawang verse ang babasahin natin. Patrani? 22, verses 11 and 12. Sabi po dito, mga kapatid, ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong saktan ang bata at gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo kakait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Thank you, Patrani. Batiin mo natin ating mga kamanggagawa. Si Pastor John Mark Gomez, ano? Okay, nandito siya ngayon. Kasama natin, mga masisipag ito na Pastor Patrani. Kaklase natin to sa Radical Reconnection. Dalawa yan sila. Si John Mark Gomez at si Nico Estrella. Magkahiwalay na yan sila ngayon sa gawain ng Panginoon. Yung isa nasa Mindanao. Kaklase yata ni John Mark si John Mark. Habang nakikinig ka ngayon, yung pastor doon sa Mindanao, si Seth. Si Pastor Seth doon sa Mansabay, Misamis. Hindi ko alam kung Occidental or Oriental. Anyway, ang anghel ng Panginoon, the angel of the Lord called unto him. Ang tumawag dito, ang anghel ng Panginoon. Lay not thine hand upon the lad, yung bata, neither do thou anything to him. For I know, ang Diyos na mismo, ang Diyos ang nagsasalita dito, ang anghel, I mean, angel of the Lord nagsasalita. For I know that merong takot sa Panginoon. Ibig sabihin ng takot ito ay respect, ano, at honor and faith, seeing has not withhold thy son, thine only son from me. So ang nagsasalita dito, angel of the Lord, at sinasabi ng angel of the Lord, nalalaman ko na ikaw merong takot, may respeto, may paggalang sa Diyos dahil hindi po pinagkait ang inyong anak, kaisa-isang anak. Ituloy natin sa 13 and 14. Verses 13 and 14. Oo. Si Abraham, nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik
Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Verse 14. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyong Yahweh Jireh. Kaya sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. No. So dito nakita ni Abraham, as much as sa buong puso niya, naiaalay niya si Isaac dahil yun ang sabi ng angel of the Lord. Okay? Angel of the Lord. Ang angel of the Lord, sinabi niya sa kanya, huwag mo sasaktan yung bata dahil nakita ko na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Tuloy natin sa 15. Patrani, 15 and 16. Verse 15 and 16. Mm. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham at sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sandali lang, Patrani. Nakita mo yung ano? Doon sa verse 13, verse 11, ang sabi dito, the angel of the Lord tumawag kay Abraham, Abraham, Abraham. Habang tinutuloy mo yung nakasulat dito, and the angel of the Lord called Abraham out of heaven the second time. Okay? Dito sa second time, ano nang sinabi ng angel of the Lord? By myself. So hindi siya dito, Lord, angel of the Lord. By myself, I have sworn. Ano yan sa Tagalog, Portani? Verse 15. 16. Tingnan mo sa verse 16. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili. Oh. Sandali lang. Sino nagsasabi dito at sino yung nagsumpa sa kanyang sarili? Set the Lord. Wika ng Panginoon. Sinong tumawag sa kanya? Anghel ng Panginoon. Dito sa verse 16, sa aking sarili mismo. Sino nagsabi sa kanyang sarili? Ang Diyos. So wag tayong malito dito sa paradox na para magkaiba yung angel of the Lord and the Lord himself. Kasi ang Bible nga, Revelation, excuse me, parang kulang ako sa tubig. Anyway, wala, tulog pa ang aking assistant. Sorry sa umaga kasi dito. So ngayon, dahil ang katotohanan ng Word of God ay progressive, yung ating understanding progressive, yung truth of the Word of God is hindi magbabago. We are growing in grace and in the knowledge, pero yung Word of God ay established. Okay? Hindi siya magbabago, yung translation iba-iba. Pero kahit anong translation ang gagamitin nyo, ito pa rin yung pinaka-point. That the angel of the Lord na ginamit dito is the Lord himself. Kaya lang angel of the Lord kasi messenger. May message. Alam naman natin na hindi pwedeng eyeball to eyeball ang Panginoon kasi pag may eyeball to eyeball, walang sino mang tao na makakita ng Diyos at mabubuhay. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, gumagamit siya ng mga bagay-bagay para to communicate directly. So dito, ang Diyos na mismo, ang Panginoon na mismo nagsabi, by myself I have sworn, said the Lord. Bakit? Because thou hast done this thing and has not withheld your son. Hindi mo pinagkait. Inulit, sinong anak mo to? Yung kaisa-isa mong anak. O mga kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng pagsubok. Ang pagsubok na ito yung nagpapatibay sa ating pananampalataya, sa ating relasyon at ugnayan sa Panginoon. Okay? Ngayon, ituloy natin sa 17. Alalahanin natin mga kapatid, the angel of the Lord, tapos dito by myself. Pagdating sa 17, papasa Partrani. 17. Oh. Yun ay napagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi. Na Sandali gaya lang, Partrani.
Dahan-dahan tayo kasi may highlight dito eh. Sino ang magbibigay ng pagpapala dito ngayon? Ang Diyos. Ang Diyos. Sino yung tong Diyos na magbibigay ng pagpapala sa kanya? Sino nakikipag-usap kay Abraham dito? Sa verse 11. The angel of the Lord. Pwede ba mag-bless yung angel? Kanina, tiningnan natin na sabi ng Diyos kay Moises, ingatan nyo, pakinggan nyo ang kanyang tinig. Ang tinig ng anghel na ipapadala ko sa iyo dahil hindi kayo mapapatawad ng inyong pagkakasala. Oh, number one, hindi pwede magpatawad ang anghel, di ba? Dito ngayon, itong anghel na ito, siya mismo nagsabi sa kanyang sarili at tinuloy niya dito sa 17, pagpapalain kita. Pwede ba magbigay pagpapala ang anghel? Patrani, pakituloy. Oh, Verse 17, tunay na oh, pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At mm, iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. oh, 18. Verse 18, at sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa sapagkat Sino ang sinunod sasalita dito? Ang Diyos, ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagpadala ng anghel, siya na mismo yung ngayon nagsasalita. Ay pagpapalain kita. Sa verse 18, nakahighlight. Bakit pagpapalain niya si Abraham? because he obeyed my voice. Oh. Sino yung may dyan ngayon? Liwaliwanag, ano? So from angel of the Lord, messenger, may message. Pero yung angel of the Lord, yung tinig na yun Diyos mismo. Kaya sinasabi sa John chapter 8 verse something na sabi ni Jesus, 58 yata yun. Before Abraham was, ako na. Okay? So dito nakita natin itong conversation ni Abraham tsaka ng Panginoon na magbe-bless sa kanya. Okay? Oh. Yan si Abraham tsaka ang angel of the Lord na si Lord mismo. Balikan natin naman si Moises. Okay? Exodus chapter 3 verses 1 and 2 tsaka tatalon tayo mamaya doon sa 14. Patrani. Pag may mga comment kayo, no, mga kapatid, kagaya ni Sister Nonit, sulat nyo lang dito para maganda yung ating pag-aaral. Patrani, Exodus chapter 3, verses 1 and 2. Yeah, Exodus chapter 3, verses 1 and 2. Noon ay nalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari ng kanyang pinapatubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Yan yung Horeb, yan yung Sinai, ha? Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy at mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab ngunit ito hindi nasusunog. Okay. Ano ang nagpakita kay Moises, Patrani? Ang anghel ng Panginoon. Ayun, dito sa anghel ng Panginoon, pagdating doon sa verse 14, pwedeng pabasa ng verse 14? Chapter 3 pa rin. Oh. Verse 14. Nandiyan sa screen. Kay Moises, ako nga at ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Naalala mo yung meaning ng mana, Patrani? Naalala mo yung meaning ng mana? Anong meaning ng mana, Patrani? Yung pinakain na tinapay na galing sa langit. Naalala mo? Anong meaning ng mana? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Ano ba na? Ilonggo. So ngayon, alam mo na. Anong meaning ng mana, Patrani? Hindi ko alam. So alam mo na ngayon. Di ba?
Mga kapatid, yan ang meaning ng mana. We don't know. Now you know. Dito, ang sarap mag-aral ng salita ng Panginoon, no? Ang Word of God. Dito, ang angel of the Lord appeared to him kay Moises doon sa burning bush. Pagdating dito sa 14, at sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga. Oh, ako nga. Kasi sabi ni Moises, ang tanong ni Moises kasi, inuutusan mo ako papunta kay Pharaoh. Pagdating doon, itatanong nila, sino may utos sa'yo? Oh, anong sasabihin ko? Anong sabi ng Panginoon? Sabihin mo kay Parao na ako ay pinadala ni ako. Ni ako nga. Oh, thus shalt thou say unto the children of Israel. Hindi lang si Pharaoh ha, pati yung mga Israelites na nasa ilalim ng kapangyarihan ng pag-aalipin ng Egyptian, baka hindi rin maniwala sa kanya. So sabi niya, anong sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo, ako ang nagpadala sa iyo. Sino ang nagpadala sa iyo? Si ako nga. Oh, I am. Oh. Ngayon, alam naman natin yung kwento. Pagdating dito ng si Jesus, dito kay Moises, nag-appear siya sa burning bush. Nung dumating na si Jesus dito, at tinatanong siya ng mga Hudyo, ito na yung sinabi ko kanina. John chapter 8 verse 58. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you. Nandiyan ka na ba, Patrani, sa Tagalog natin? Bago Opo, pa si... Ha? John chapter 8 verse 58, sabi po dito, Oh. sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Oh. Sila ay dumampot ng Sino mga yung nagsabi ng ako nga doon sa Old Testament? Ano ang clue natin? Kasi nga, connecting the dots tayo. Para siyang puzzle. Yung mga puzzle, maraming magkapareho ang shape, yung cut. Pero magkaibang picture. So dapat yung tamang picture ay idudugtong mo doon sa puzzle para mabuo yung tamang picture. Pero kung pareho ang cut, tapos ilalagay mo lang siya, pwede mo mabuo yung isang puzzle, pero hindi mo makita yung buong picture. Ngayon dito, by the grace of God and through the leading of the Holy Spirit, sa presensya ng Banal na Espiritu, pinapaliwanag sa atin dito ngayon yung puzzle na hindi natin maintindihan. The angel of the Lord. Tapos I am. Ngayon, sinabi naman ni Jesus na lahat na nakasulat sa Old Testament, from the book of the law to the prophets and to the Psalms, tinutukoy nila ako from the volume of the books. So si Jesus ngayon, na dumating na reality na sinusulat doon sa aklat ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit, dumating na siya ngayon, kine-question siya ng mga religious leaders. So sinagot niya. Pwedeng pabasa ng verse 57, Patrani, sa previous verse para meron tayong clue. verse 57, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, Hmm. wala kang 50 taon at nakita mo na sige. 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, 57. 57. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Oh. So sabi, binibilang nila. Ang tawag nito, Patrani, ay meron tayong word na maganda na pakinggan ko kahapon sa camp meeting namin. Yung matrix. Naalala mo yung matrix, yan yung another word niya yung statistics. Napanood kayo ng Knicks? Knicks, yung championship yung sa basketball dito sa Amerika. Di ba champion yung Knicks? Pagdating sa statistics, talo sila. Kaya natalo yung kalaban ng Knicks. Nakafocus sila doon sa matrix, sa statistics. Gamitin natin itong statistics para mas maintindihan ng mga tao. Pagdating doon sa survey, sa advantage, laging lamang ang kalaban. Laging kulelat yung Knicks. Mga mabababa, walang mga iilan lang yung 3-pointers nila. Dahil sa statistics na yon, sa survey, parang pool, sa candidacy.
Doon Eleksyon. sila nakafocus. Pagdating sa actual na laban, doon sila tinalo ng Knicks. Alam mo naman ang points ng Knicks kung paano nanalo. 4 points, 1 point. Oh. Ngayon, nabasa natin kanina John chapter 14 verse 30, walang-wala talaga yung kaaway si Satanas kay Jesus. So hindi na natin kailangan ng panalo na si Jesus sa matrix, sa pool, sa survey, sa statistics, panalo pa si Jesus sa actual na laban. Kaya wala talagang panama. Ngayon, tinatanong siya, sandali lang, wala ka pang 57 years old. Sasabihin mo, ikaw na. Pinaliwanag ni Jesus na bago pa si Abraham, ako na. Ako nga. O, saan natin nabasa itong ako nga sa Old Testament? Yung pagpakilala niya kay Moises. Sino nagpadala sa'yo? Si ako nga. Dahil sa galit nila, ayaw nilang maniwala, anong ginawa nila? Dumampot Verse ng bato. 59. Oh. Kaya sila dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Balit Oh. nagtakot Jesus at lumabas sa templo. Okay. Bakit sila nagalit kay Jesus? Ano ang ini-imply nila dito na ginawa ni Jesus na hindi tama? Blasphemy, pamukusong. Sa Bisaya, pasipala. He's claiming na nandun na kaagad siya, wala pa siyang 57 years old, tapos sa Old Testament pa yung panahon ni Father Abraham, siya na kaagad. So nagalit sila, naintindihan nila na ang punishment ng blasphemy ay stoning. Kaya pumulot sila ng bato. Alam naman natin na hindi nangyari yan because the time has not yet come. Okay. Okay? Mga kapatid, dahil ang time ni Jesus ay wala pa, tumago si umalis si Jesus sa gitna mismo nila. Ano? Okay, ngayon. Sandali lang. Ano nangyari? Oh. Nakuha na natin yung I am, ano? Punta natin dito yung John chapter 17 verses 11 and 12. Mga kapatid, sana nandiyan pa kayo. Oh, 8:40 na pala. Malapit na tayo matapos, mga kapatid, ha? Ayan, John chapter 17. Ulitin ko, lagi natin ginagamit ng Matthew chapter 6, 9 to 11 na the Lord's Prayer. Tanggap na tanggap talaga natin yan. Let's pray the Lord's Prayer, Our Father which art in heaven. Hindi yan yung the Lord's Prayer. Yan ay tinuturuan ni Jesus ang mga disciples how to pray. Pero hindi yan yung prayer ni Jesus. Ang prayer ni Jesus nandito sa John chapter 17. Ngayon, dito sa part ng prayer ni Jesus sa Gethsemane, na kung saan nandiyan na yung cross, malapit na yung cross event, ito yung prayer niya sa Gethsemane. So sa bahagi ng kanyang prayer ay ito. Patrane, John chapter 17, verses 11 and 12. Verses 11 and 12. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Verse Amen. 12. Bago tayo patuloy, Patrane, batiin muna natin yung ating isang super active na kamanggagawa ng Panginoon, si Sister Liz Dingalyo, dyan sa Canada, Edmonton. Alas 6 pa lang daw sa alas 4 alas 6. Sister Liz, alas 6. Bumabati sa atin si Sister Liz dyan sa Canada. Good morning, Sister Liz. Maaga pa dyan sa inyo. Okay? Balikan natin itong prayer ni Jesus. Ako ay wala na sa sanlibutan. In the context of the cross, ito malapit na mangyayari ang cross. And yet they themselves are in the world. And I come to you. Prayer ni Jesus ito. Ulitin natin, ha. This is the Lord's Prayer. John chapter 17 sa Gethsemane. Anong prayer niya? Holy Father, iningatan ko sila. Saan sila iningatan, Patrani? Mga classmate dyan sa binabasa nyo.
Ang prayer ni Jesus kay Ama, iningatan ko sila sa ano? Patrani, paulit nga. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y papariyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila Na? na ibigay sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na Pwedeng iisa. paulit, Patrani, yung naka-highlight dito, ulitin mo sa Tagalog. Keep in your name. Oo. Ingatan mo sila. Ay nasa sanlibutan, ipapariyan sa iyo. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan Oo. Anong klaseng pangalan? na iyong ibinigay sa akin. Sandali lang, ha? Naalala mo yung sabi ng Panginoon kay Moises dun sa Exodus 23? Ah, Magpapadala ko ng anghel na mag-iingat sa'yo. Tandaan natin to mga kapatid. Ano to? Crucial part ito. Sabi ng Diyos kay Moises, magpapadala ko ng anghel na magagabay sa'yo. Pakinggan mo ang tinig niya. Huwag kayong maghihimagsik. Dahil hindi niya patatawarin ang inyong mga pagsasalangsang. Bakit? Sapagkat nasa kanya ang aking pangalan. Ngayon, nung nag-pray si Jesus dito sa John 17, doon sa Gethsemane, sabi niya, Amang Banal, ingatan mo sila sa inyong pangalan. Bakit hindi na lang, Ang Banal, ingatan mo po kami. Bakit hindi na lang, bakit may kasama pang pangalan? Tanda natin itong pangalan kasi pag study natin ng Ten Commandments o re-review natin yung Ten Commandments, nandun yung pangalan. Ano yung pangalan na dapat ingatan? Ingatan sila sa inyong pangalan. Anong klaseng pangalan? Yung pangalan na binigay mo sa akin. Sino nagpe-pray dito? Si Jesus. Pag tinawag na pangalan, mahilig tayo sa identity. Yung identity, ako si Kuya Epi, si Sir Rani. Yan yung identity name. Pero ano itong pangalan na ingatan mo sila sa inyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin, upang sila ay magkaisa kagaya ng tayo ay iisa. Verse 12, Part Rani. verse 12. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Sila ay binabantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano yung kasulatan na dapat matupad doon sa pangalan? Anong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17? Siguro memorize na natin yan from the heart. Matthew 5:17. Huwag niyong iisipin na ako ay pumarito upang wasakin, gibain ang kautusan. Patrani at sa mga classmate natin, nung sinasabi ni Jesus yung Matthew chapter 5 verse 17, sinong kausap niya? Mga believers o unbelievers? Siyempre, believers. Anong klaseng believers? Sunday keeper or Sabbath keeper? Sabbath keeper. Sabbath keeper. Tayo, ina-apply natin yung Matthew 5:17 sa mga kadebate natin na Sunday keeper. Kasi wala na nga daw araw ng Sabat na ikapito, Sunday na. So binabasa natin yan. Pagdating kay Jesus, yung context ng chapter 5 verse 17 ng Matthew, ang kausap niya doon, yung mga Sabbath keeper mismo, sinasabi niya, huwag niyong isipin na ako'y pumarito para gibain, wasakin. I come to fulfill till heaven and earth. So yung scripture to be fulfilled in His name, ano yung name na dapat niyang tuparin according to the scripture? So may idea na tayo that He did not come to destroy the law or the prophets. Pag sinabing law and the prophets, it's not about the Ten Commandments. It's about the Torah, yung sinulat ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Yun yung law. Hindi niya giniba, hindi niya kinontra, hindi niya winasak kung hindi tinupad. So nandito yung name which you have given me. Ano yung mga name sa Bible tungkol sa identity ng Diyos? Abba, Father, that means Daddy. Alpha and Omega, the Ancient of Days, Anointed One,
the God who give you birth, the God most high, everlasting God, the God who sees, God Almighty, the Creator, the self-existent one, the Lord Creator, the Lord my banner, the Lord my shepherd, the Lord that healeth, the Lord is peace, the Lord is there, the Lord our righteousness, the Lord will provide. I am who I am. Yung sinabi ng angel of the Lord kay Moses, I am who I am. So, pagdating dito sa New Testament, Jesus Christ, Emmanuel. Anong meaning ng Emmanuel? God with us. Ito yung mga identity name para makilala nila na pag tumawag sila, Ama naming banal, Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, manlalalang. So lahat ng identity para pag-pray natin, ma-identify natin kung sino nang kinakausap natin sa prayer. Pero ito lahat na pangalan dito na identity, hindi yan yung pangalan na sinasabi ni Jesus na my name. So abangan natin yan ha. Napag-aralan natin yan last time. Pero marireview ulit natin doon sa ano tong pangalan na nandito. Na dapat ingatan ng Ama sa kanyang pangalan na binigay niya kay Jesus. Ano yung pangalan ng Ama na nandito na binigay kay Jesus? Pag hindi natin napag-aralan yan, ay Jesus na nga yung pangalan ni Jesus eh. Pero alalahanin natin sa Exodus 23 verse 21 na ang pangalan ng Diyos nandun sa anghel na pinadala kay Moses. At dito sa prayer ni Jesus sa John 17, makikita na natin yung clue na yung angel of the Lord na pinadala kay Moses, binigyan ng pangalan, nag-pray si Jesus sa Ama na ingatan ang kanyang bayan sa kanyang pangalan na binigay kay Jesus. No? Basahin natin. Ingatan mo sila sa inyong pangalan, ang pangalan na binigay mo sa akin. Napakahalaga niyan mga kapatid. So hindi lang siya basta-basta pangalan na identity. Okay? Patandaan natin yan. Isulat nyo yan dyan sa inyong note. Kuya Epi, kailan uli natin pag-aralan? Ano ba itong pangalan na to? So ngayon, nakita na natin yan. Tingnan natin ito para i-conclude natin na si Jesus as the Archangel, Michael the Archangel, is not a created being, but that is his title as the leader of the angel. Anuhin ko muna yung kanina yung sinasabi ni na nabaliktad. Ipakita ko sa inyo ha. Ay, sorry. Stop sharing. Share. Tingnan muna natin si Jesus dito ha. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Talking about Jesus. The same was in the beginning. John chapter 4 verse 24, sinasabi ni Jesus daw sa kausap niya na babae, woman at the well, ang Diyos ay espiritu. Siya na nagsasamba sa kanya ay kinakailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Hindi lang we worship God in spirit, hindi lang we worship God in truth, but in spirit and in truth. Pagdating dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, now unto the King eternal, immortal, invisible, hindi talaga nakikita, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So yan yung identity ni Jesus as God. Jude verse 9. Makita natin Michael the Archangel. So na-identify na natin si Jesus as the Archangel. Not his nature, not his nature, but as his title. Yan ang ingatan natin. As his title, siya yung leader ng mga angel. Ngayon, nabanggit ko last week, bago tayo magtapos part running, nabanggit ko last week na bakit kailangan nila pag-awayan yung katawan ni Moises.
Mga kapatid, mag-ingat tayo kasi marami tayong theology at mga turo na wala dito sa Bible, wala dito sa Jude. Merong mga nagtuturo na dito sa Jude, binuhay daw ni Jesus si Moises. Wala namang, pwedeng pabasa ng Jude verse 9, Partani? Jude verse 9. Bakit iba yung ano natin, Nak Rico, yung nakalagay? Joshua nakalagay dito sa I-atras mo muna. Wala ka bang control dyan, Rico? Ah, nasa iyo yung PowerPoint? Nasa iyo yung PowerPoint? Kasi yung sa akin dito, sandali ha. Stop sharing muna tayo. Sorry mga kapatid. Tama yung sabi ng inaanak ko. Nakabaliktad na naman. Okay. Lumalabas na dyan, Partani? mayroon na po. Ha? Mayroon na. Nandyan na yung Jude? Apo, mayroon na. Nandito na. Oo. Babasahin ko na. Babasa. Sige. Jude, Ah. subalit si Miguel na arkanghel na makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Ano yung hindi ginawa ni Michael? Sa Diablo? Hindi ano? Hindi Talo. hindi nakapagtalo. Meron ka ba bang ibang translation na Tagalog dyan? Tingnan natin. Dito sa pang translation. Pedro. Hmm. Saan na ba si Jude? Anyway, mga kapatid, habang nandun si Partrani, bakit kailangan nila pagtaluhan, dispute, yung katawan ni Moises? Di ba yan ang question ko last week? At ngayon na-answeran natin. Meron ka na dyan, Partrani? Meron na. Ito na. Oh. Datapwat ang arkanghel Miguel na Hmm. Diablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Halos magkaparehas. Bakit hindi siya yung did not dare to pronounce against him? Nakipagtalo? Kasi hindi business ni Jesus makipagtalo. Pero kung matatandaan nyo ito sa Zechariah chapter 12, yun din ang sinabi niya ng angel of the Lord. Naalala nyo yung angel nakatayo si Joshua? Tanggalan ng maruming damit at dadamitan? The Lord rebuke thee. Is this not branch plucked out of fire?
from the fire. Doon kay Peter, nung sinabi ni Jesus, "Get thee behind me, Peter." Get thee behind me, Satan. Hindi sinasabihan ni Jesus si Peter na Satanas si Peter. Hindi kagaya pag nagalit natin, Satanas ka. Sa Bisaya, panulay ka. Di ba, Patrani? Oh. Hindi sinasabihan ni Jesus si Peter na Satanas siya. Rinirebuke mismo ni Jesus si Satanas na umuudyok o na umuudyok kay Peter. Yung sinabi ni Peter na, Panginoon, hindi mangyari ito. Tapos binunot niya yung, kahit sa kamatayan sasamahan kita, binunot niya yung kanyang tabak. Ano? So, hindi sinabi ni Jesus kay Peter na Satanas. Ang riniribok niya si Satan. So dito, hindi nakipagtalo. Bakit? Wala bang kapangyarihan si Michael the Archangel, si Jesus makipagtalo kay Satanas? Hindi pwede makipagtalo si Satanas, si Jesus kay Satanas kasi ganito. Bago tayo mag-end part, Ronnie. Itong gagamit lang ako ng, siguro nakita nyo na ito, yung huwag tayo makipagtalo sa donkey. Narinig mo na yan, part, Ronnie? Part, Ronnie, narinig mo na yan? Pagdalo sa donkey, di pa. Oo. Sabi ng donkey sa tigre, "Tigre, ang kulay pala ng damo ay blue." Sabi ng tigre, "Tanga ka ba? Green yan." Sabi ng donkey, "Hindi, blue." Galit na galit yung tigre kasi nga, green nga yung, kahit sinong tanungin mo, green talaga yan. Hindi yan blue. Sabi ng donkey, "Ay, kahit sino pang tanungin mo, huwag ka maniwala doon sa mga tatanungin mo. Ang tinan mo yung katotohanan na ang damo ay blue." Sa galit ng tigre at hindi naman niya magalaw yung donkey, rineport niya kay Kapitan, kay Haring Lion. Sabi, "Haring Lion, itong donkey, oh, blue daw yung damo." Sabi ng Lion, "Donkey, totoo ba yan sinabi mo na blue yung damo?" Sabi ng donkey, "Oo, kasi di ba yan ang katotohanan? Blue ang damo." Sabi ng hari, "Oo." So ngayon, dahil nag-aaway kayo, kinulong ng Lion yung tigre na nagsabi na yung damo ay green. Sabi ng tigre, "Haring Lion, bakit naman akong kinulong mo? Ay, alam mo naman na green yung lion." Yung Green ang donkey damo. ay hindi nagsasabi ng totoo. Alam mo bakit kinulong ng lion ni Haring Lion yung tigre? Ay, kasi nakikipagtalo ka sa donkey. Alam mo naman na donkey yun eh. Donkey ang isip nun. Alam mo naman na green na, ba't ka pa makipagtalo? O di kailangan ka ikulong para tumigil ka sa pagkikipagtalo sa hindi tama. So dito, dito mga kapatid, si Jesus hindi niya kailangan makipagtalo kay Satanas dahil si Satanas ay father of lies. Pero ang pwedeng gawin ni Jesus dito, dahil may authority siya, si Michael the Archangel, i-rebuke niya si Satanas. Bakit niya i-rebuke si Satanas? Dahil sa katawan ni Moises. Ganito yun mga kapatid. Ready na kayo? Si Jesus, pinadala ng Ama para ialay ang kanyang buhay sa kaligtasan ng buong sanlibutan. At kasama si Moses doon sa mga nagkasala. Lahat ay nagkasala. Tandaan natin yan, lahat nagkasala, lahat mamamatay. Bago pa iaalay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa cross legally to claim the world and to save the world, before the foundation of the world, Revelation chapter 13 verse 8, meron ng tupang ipinaslang. Ang Panginoon kasi mga kapatid, in the beginning was the Word and the Word was God. King eternal, si Jesus, sa line of historical events, meron tayong tinatawag na linear concept. Dalawa yan, cyclical or lineal. Tayo as Adventist, ang pinapaniwalaan natin yung line of events, series of events, magkasunod yan. Yung sinasabi na ano yun, bumabalik yung oras, may tawag diyan, Partani, ano ngayon? Yung umiikot lang yung buhay. Umiikot yung tubig, yung buhay. Yung tubig, tuloy-tuloy siya na tubig, pero hindi the same tubig.
pinaprocess yan ng Panginoon gawing ulap. So yung buhay natin na sinasabi na ikot, yung parang event, parang the same experience pareho. Pero yung time hindi. Okay? History repeat itself. Yung nangyari doon sa history, halimbawa si Alexander the Great, hindi na pwedeng bumangon uli si Alexander the Great at ulitin niya. Pero yung mga pangyayari, para siyang nauulit dahil nga doon sa nature natin na patayan kung sino maghahari. So ang main point natin dito mga kapatid na King Eternal, sa mata ng Diyos, sa presensya at kapangyarihan ng Diyos bilang Diyos, walang kahapon at walang future, walang bukas. Lagi siyang I am. Amen? So bago pa niya ibinigay legally dito sa sanlibutan ng kanyang buhay, pag-aari niya na si Moises kasi siya yung nagbigay ng buhay kay Moises. Kaya walang karapatan si Satanas. Ang pwede lang gawin ni sa Satanas, i-accuse, bakit mo ililigtas ang taong ito na kahit patay na yung kanyang katawan, sa akin yan, kasi pareho kami nagkasala, nagrebelde sa iyo. Ba't mo siya ililigtas? Ang term natin dito, dadalhin sa langit. Sabi ni Jesus, akin yan. Bago pa ako mamatay sa cross, ibinigay ko na yung buhay sa kanya. Dahil yung buhay ni Moses, sa kabila na nagkasala siya, akin pa rin siya. Yan ang rebuke ni Lord kay Moses. So kung anong pinagdadaanan natin mga kapatid sa buhay natin, tayo ay anak ng Diyos. Pag wag nawa, ipahintulot. Kung merong ama at meron siyang anak na babae o lalaki na maliit at kinidnap at dinala sa ibang lugar, tumigil ba yung pagiging anak at ama na relasyon nila? Hindi. Nawala lang ang presensya ng bawat isa sa kanila dahil may kidnapping, pero hindi tumigil. Kagaya ni Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte. Nasa dahig siya ngayon. Si Sara nasa Pilipinas. Magkahiwalay sila. Tumigil ba yung pagiging anak at tatay nila? Relationship? Hindi. Pero nahiwalay. Ganyan tayo. Bilang mga anak ng Diyos, kasama si Moses dito, kahit patay na si Moses, gusto ni Satanas agawin, kunin. Hindi pwede dahil akin yan. Nakuha natin mga kapatid? Ano ang pinagdadaanan natin na parang sa tingin natin talo na tayo, panghawakan natin yung tagumpay ni Jesus na binigay sa akin. Thanks be to God for giving us victory. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Pabasa nga part, Rani, bago tayo magtapos. 1 Corinthians chapter 5 verse 57. Ano ang mindset natin? 1 Corinthians chapter 5. Chapter 15 Chapter 15. verse 57. 57. Datapat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Anong binibigay ng Diyos sa atin? Pagtatagumpay. Walang talo sa ating Panginoon Jesus. Panghawakan natin yung mga kapatid. Yung kanyang tagumpay, salungat sa ating pag-unawa at karanasan. Pero bakit? Para pag matindi ang laban, matamis ang tagumpay. Di ba? Pero pag simple lang ang laban, wala tayong mai-celebrate. Kaya 2 million yung nag-attend ng Knicks doon sa parade sa Manhattan, yung iba hindi nakakita. Kasi grabe ang laban, hindi nila mai-expect na gano'n ang mangyayari. Yung 1.4 points na panalo, grabing celebration. Si Jesus, walang-wala si Satanas. Tapos yung mga mindset natin, yung mga mukha natin, kagaya ng mukha ko, parang patay pa rin si Jesus. Wag nawa mga kapatid. I-celebrate natin araw-araw sa buhay natin yung maluwalhating tagumpay ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. So dito, sa Jude verse 9, nagkakaroon ng dispute hindi sa pagtatalo, kung hindi sa pagsaway kay Satanas. Okay, ingatan natin yan mga kapatid. Kasi ang gawain ng Diyos, hindi pakipagtalo, kundi sawayin si Satanas bilang linalang na anghel. Kailangan mag-communicate ang Diyos sa mga anghel, kaya archangel dito si Michael. Okay? Ngayon, nakuha na natin yung point mga kapatid.
hindi lang siya Jesus na archangel as created being, but that is his position, his authority. Kaya ang may tanong last week na anong kaibahan ng angel tsaka archangel. Yung angel para siyang private army. Yung archangel, yun ang general in chief. Tingnan natin. Nung merong gera doon, naglalaban sila Joshua. Di ba? Nakita niya na merong taong, tingnan mo ha, nakita para makapag-communicate ang Diyos, ang nakita ni Joshua, parang tao. I saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up and asked him, kasi ang leader dito, ang general dito sa Israel ngayon, si Joshua. So tinanong ni Joshua as leader with authority, are you for us or for our enemies? Anong sagot ng taong nakita niya? Sabi niya, hindi ako sa inyo, sa kanila. But as a commander of the army of the Lord. Commander of the army of the Lord? Sino yung army of the Lord? I have come. Then Joshua fell down. Na-realize ni Joshua na higher authority ito. So, yumuko siya sa lupa at nagtanong sa kanya, anong gagawin ko, Panginoon? Anong gagawin ng inyong lingkod? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? The commander of the army of the Lord replied, take off your scandals. Scandals. Hindi scandal to. Pata niya. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Sinong una? Si Joshua o si Moses? Patrani. Siyempre si Moses. Moses. Oh, meron ba kayo naalala itong pinatanggal yung tsinelas dahil ang dakong ito ay banal? Doon kay Moses. Oh, ito na yung sinasabi na history repeat itself. Pero dati si Moses, ngayon si Joshua na, hindi si Moses uli. Okay? Parehong pareho. Oh, pero ang nakita ni Joshua dito sa New American Standard Version, Captain of the Army of the Lord. Dito, Commander of the Army of the Lord sa New American Standard Version, Captain of the Army of the Lord. Yung Army of the Lord, yung Lord of Hosts, pag sinabing army or host sa King James, mga angels yan. Naalala niyo yung birthday ni Jesus? Host from heaven. Angels yan. So, sino yung commander of the angel? Si Jesus. Pero hindi siya angel as created being. Siya yung commander of the angels kasi siya yung naglalang sa kanila. Amen? So, Amen. kung natandaan natin, yung experience ni Moses, ganun na ganun din ang experience ni Joshua. Paano naging banal yung dakong yon? Kasi nandun yung number two, nandun yung presensya ng Panginoon. Pero yung number one, kasi sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, take off your sandals, for the place where you are at or you are standing is holy. Kahit sa understanding natin o sa experience natin, hindi yun banal. Banal yun dahil sinabi ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy, ingatan talaga natin yung Sabbath na holy. Pero nasanay kasi tayo na meeting, mga business meeting, elders meeting, kung anong meeting sa Sabado, na parang tayo na yung may pag-aari ng Sabat. So, ingatan natin mga kapatid ang gusto ng Panginoon. Kaya, sa mga kapatid ko na mga takot sa Sunday law, takot sa judgment, at takot sa persecution, pag-aralan natin yung Book of Daniel na si Miguel at that time. Ano yung at that time? Abangan nyo yung Daniel chapter 11. Kasi yung tinutukoy dito sa Daniel chapter 12 verse 1, at that time, yan yung time of the end. Just sa chapter 11. At that time, anong time? Time of the end. Anong mangyayari? Michael, stand up, the great prince, si Michael the Archangel ito which standeth for the children of thy people. At merong darating, there shall be a time of trouble such as never was,
ito yung kinakatakutan ng marami sa atin as Adventist. Bakit tayo takot? Kasi hindi natin kilala si Michael the Archangel eh. Akala natin tayong magliligtas sa sarili natin sa time such as never was. Ang tawag natin diyan, great time of trouble. So anong ginagawa natin? Survival meeting. 4 na araw, isang posporo lang ang baon mo. So kailangan mag-produce ka ng apoy na wala doon sa posporo kasi isang sindihan lang yung isang palito ng posporo. Alam mo kung anong ginagawa natin doon? We are training ourselves to save ourselves from persecution. Marami tayong mga pinapractice sa ating sarili sa mga bagay na hindi darating at mangyayari. Pag mangyayari yung time of trouble such as never was, sa mga bagay na hindi darating at mangyayari. Pag mangyayari yung time of trouble such as never was, ang defender natin si Michael, the Archangel, hindi yung sarili natin. Pero dahil sa deception ni Satanas, he's playing with our minds. Maganda, enjoy yung mga young people sa survival camping. Pero ang mindset natin, kasi we are preparing ourselves for persecution. Kailangan natin magtago. Sa panahon ngayon, Patrane, meron ka bang pagtataguan na satellite? Wala na. Oh. Sino lang ang pwede magtanggol sa atin sa mga sitwasyon? Si Michael the Archangel. Itong Michael Archangel, the Archangel na si Jesus, lumalabas lang yung Michael the Archangel pag mayroong mga matitinding problema. Lalo na sa mga spiritual na bagay. Diyan lalabas yung Michael the Archangel to defend his people. Kaya tingnan nyo yung highlight mga kapatid sa pagtatapos. Michael will stand. Halimbawa, sinabihan ka pa Rani, Kuya Rani, Sir Rani, ang pogi nyo naman. Anong reaksyon ni Sir Rani? Paninindigan ko ito. Di ba? Oy, sister, ang ganda mo. Ay, paninindigan ko talaga yan. Paninindigan. Yan ang meaning na tatayo, to defend. I-defend ni Michael the Archangel yung kanyang bayan. He will stand for the children of his people. Tayo ngayon na spiritual Israelites kasi tapos na yung literal, geographic, historic Israelites. Dito na tayo sa spiritual Israelites na tayo ngayon. Oh, anong gagawin niya? Michael, the Archangel, will deliver his people. Ano ngayon na pag-aralan natin last time? Ng gawain ng Diyos? Deliver. Sabi ni Joseph, ni Jacob, Lord, please deliver me from the hands of my brother. Oh, ano sabi ni Lord doon sa mga Israelites? I will deliver my people out of the hands of the Egyptians. So deliverance ang Diyos. Pagdating dito kay Michael sa time of the end, he will stand up for his people for deliverance. Amen mga kapatid? So by the grace of God, si Jesus, Psalm 23, the Lord is my shepherd. Kung shepherd natin si Lord Jesus, si Michael the Archangel, pagdating ng time of trouble, na sinasabi dito, huwag tayong matakot kung nakikinig tayo sa tinig ni Jesus at susunod sa Kanya kasi tayo ang Kanyang tupa. Remember, ang sabi ng Diyos, napakinggan natin ang tinig ng Kanyang anghel. Okay? Listen to Him. Sinong Him? Yung angel of the Lord. Sino yung angel of the Lord? Si pre-incarnate Jesus. Ingatan natin yan. Doon sa Old Testament, nag-exist na si Jesus, pero pre-incarnate Christ. Kasi hindi pa natupad yung in the fullness of time has come, God sent forth His Son, born of a woman. Promise, nandyan na si Jesus, existing na siya, pero sa experience ng tao, promise pa yon sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, natupad na yung promise. Kaya yung ating kaligtasan, okay? Hindi na siya pangako. Kaya nasa inyo yan. Tigilan na natin yung prayer. Panginoon, sa inyong pagdating, kami ay makatanggap
ng buhay na walang hanggan. Sa Bisaya, Ginoo, hinaot na sa imong ikaduhang pag-abot, makaambit in tawon mi ni anang kinabuhing dayon nga imong gisaad. Mga kapatid, hindi na pangako ang everlasting life. Reality, when God gave His Son to the world, He gave that eternal life. 1 John 5:11. Pabasa part Rani to close 1 John 5:11. 1 John 5:11. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasaan yung buhay? Nasa kanyang anak. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan ng buhay na walang hanggan. So tigilan na natin, Lord. Sana makapagmana kami. Tulungan mo kami, Lord, na maging mabait. Ginagawa natin si Lord na Santa Claus upang sa inyong pagdating ay makamana kami, makatanggap kami ng buhay. Ang tatanggapin natin sa second coming, immortality. Eternal life, binigay na. Kaya pag mamatay, ako na lang kasi ayaw niyong pag mamatay kayo. Tutulog lang ako. Ano pa, Trani? Tutulog lang. Yung mga namatay natin ng mga kamag-anak, mahal sa buhay, natulog lang. Gigisingin sila. Sinabi na yan ni Jesus doon kay Lazaro. Sinabi na kay Marta, naniniwala ka ba? Sabi ni Marta, oo, naniniwala ako. Nung sinabi, Lazaro, sabi ni Marta, wag, mabaho na yan. Umaandar talaga yung akala natin tayo ay may control Ikaw, ihip pa sa Diyos na natin yan. Okay, purihin ang Panginoon, Patrani. Dito tayo nagtatapos. Bago tayo magtapos, batiin ko muna kasi ang ating kapatid, si Robert Herona, si Babian, partner natin yan. Nasira, nahack yung kanyang account. Hindi siya makapanood sa atin. So, Bobby, maayo na gabi dito sa iyo. No? So, dito, sa mga hindi nakapanood nitong ng part 1, i-review niya, nandyan niya sa YouTube at sa account ng Santiago Bukid. Anong account natin, Part Rani? Ikaw na magsabi. Santiago Bukid, Church. Santiago Bukid SDA Church. So mga kapatid, ang pagpapala ng langit, liwanag, karunungan, at pag-unawa, pagkakilala sa ating Panginoon Hesus, Michael the Archangel, not as a created being, but the commander of the angel of the host, the commander of the angel of the Lord. Okay? Patuloy natin makilala, marinig ang kanyang tinig, sundin ang kanyang tinig, upang kung anong sabihin niya, anong iutos niya, at saan man tayo pumunta, susunod tayo sa ating pastol na si Jesus. Patrani. Yan, amen, Pastor. Isang napakagandang pag-aaral na naman ang ating napakinggan, mga kapatid, sa gabi ito. At purihin ang Panginoon. Sana naging malinaw po sa bawat isa sa atin ang katotohanan ito. At naalala ko nga, Pastor, yung kina Meshach, Shadrach at Abednego. Ito ay kanilang kabagabagan. At yung doon sa verse 17 na sinabi nila, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisisamba man sa larawang ginto ng iyong itinayo. At nakita ko dito sa verse 25, at sumagot at nagsabi, narito aking nakita ang apat na lalaki na hindi gapos at nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay kawangis na isang anak ng Diyos. Kaya makita natin na noon pa man, nandiyan na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, na siyang naggabay sa kanila noon pa man. Kaya atin pong pagkatiwalaan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga pangako at yan ang katuparan sa magitan natin pong Panginoon Jesucristo na siyang atin pong manunubos. At sa gabing ito, naway naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang ating pong napakinggan. Bago po tayo mag-closing prayer, Pastor, nais ko pong i-recognize yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Ayan, nakasama natin sina Sister Adoracion Baltasar, Sister Noni, si Brother Rafi. Magandang gabi si Brother Rafi. Diyan sa inyo, sa
sa barangay. Sister Beth, Sister Mercy, at Sir Leia ay ating nakasama sa gabi ito si Pastor John Mark Gomez, Sister Imelda Kibla, at Sister Liz Dongalio, Sister Leonora Dormeli, si Brother Roberto Herona. Kayo po nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay po nakasama sa gabi ito at sa lahat na hindi ko po nabasa mga kapatid, rin po ay nagagalak, natutuwa na sa tuwing na sa tuwing Webes at Biyernes, kayo po ay po nakakasama sa programang ito na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayan, Pastor, kayo po ay manalangin. Iyo pong pangunahan ng closing prayer, Pastor. Okay, purihin ng Panginoon. Invite natin sila. Webes, 8:30 ng gabi dyan sa Pilipinas at Linggo, 7:30. Medyo napahaba tayo mga kapatid. Bagay Linggo naman ngayon, kaya lang may pasok pa kay bukas. Ang balak sana natin for at least 45 minutes, pero kailangan sa mga hindi kaagad maano ito, kahit dahan-dahan ang pagkinig nito, pag-review ninyo. So ang pagpapala ng langit ay sumatin. Bago tayo maghiwalay, tayo ay magpasalamat, manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa liwanag, katotohanan at ang ganda ng inyong banal na salita upang kami ay himukin, turuan na ma-inlove, mag-aral ng inyong banal na salita, ma-inlove sa katotohanan dahil ang katotohanan nagpapalaya sa amin. Salamat din Panginoon sa lahat ng bagay na pwede niyong gamitin upang ipaabot at ipaintindi sa bawat isa sa amin ang katotohanan ng inyong banal na salita, inyong pag-ibig, ang inyong pag-iingat, ang inyong kapangyarihan laban sa pandaraya at pang-aapi ng kaaway na si Satanas. Kaya salamat Panginoon sa gabing ito at patuloy kaming himukin, patuloy mag-aral ng inyong banal na salita upang bago kayo dumating, kayo ay kilalang kilala na namin mula sa inyong pagpapahayag ng inyong sarili sa banal na kasulatan. At ito ay amin lamang maunawaan at matanggap at maranasan sa pamagitan ng presensya, kapangyarihan, gabay at pananahan ng banal na Espiritu. Dinadalangin ko ang inyong mga anak na nakikinig ngayon at pakakapakinig pa na inyong patuloy na paggabay, pag-iingat at pagbigay sa lahat ng kanilang pangangailangan, kung ano man ang kanilang pangangailangan, physical restoration, financial stability, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay na kung saan kami may pangangailangan dahil kami ay limitado lamang, kayo ang aming pangkalahatan, Panginoon. Kaya papuri, pagpapasalamat, kaluwalhatian, kapangyarihan ay binabalik namin sa inyo, kinikilala bilang Diyos na naglalang ng langit, lupa at mga bukal ng tubig. Kayo ang may-ari ng aming buhay, kayo ang naglalang, kayo ang may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay, pansamantala, patuloy na inyong pag-ibig, biyaya ng Panginoon Hesus, at gabay ng Banal na Espiritu ang aming maranasan hanggang kami ay gagawa sa mga gawain na inyong pagkatiwala sa amin. Itong lahat ay aming dinadalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, tinanggap sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Patrani? Amen, Pastor. Oh, Part Melvin. May sasabihin ba kayo? Pagbati, bago tayo magtapos. Binabati ko yung mga kapatid natin sa Pilipinas. Magandang gabi. Greetings from New York. Amen. Part Melvin, pumunta ba kayo ng meeting kahapon? Oo, doon. Punta kami doon. Hindi tayo nagkita sa dami ng tao, no? Anyway. Nagpunta ka ba doon? Nandun kami, kumanta nga kami. Yung choir kami yon. Yung choir, oo, tama. Kayo pala yung sa choir. Ang ganda na sermon kahapon, Pastor. Oo, amen, amen. Talagang very touching. Believe ako sa, hindi tayo lugi sa biyahe. Hindi lugi. Sulit na sulit. Basta ang Panginoon ang anohin natin, sulit na sulit talaga. Amen. Patrani. Sulit. Yan, thank you po,
Father Melvin, sa pangalan po na bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid at nag-iwan ng isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. God bless us all mga kapatid. Kita-kita po muli tayo sa darating na Huwebes, ganap na alas 8:30 ng gabi. God bless us all mga kapatid. Ingat po kayong lahat. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that